Magkakaroon na po ng panibagong lineup ang NLEX sa pamamagitan ng ikangay Oplan rebuild na siguradong magiging isa na sa mga pinakamatatag na lineup ng NLEX. Sa tatlong teams ni MVP, ang NLEX na lang kasi ang weak team na hindi nga kayang sumakay sa quarterfinals at kahit kailan hindi pa umabot sa semis. Sa kabila ng kaguluhan sa pagitan ni Coach Jongoy Chico, Robert Bolic at ng buong NLEX players, finally, nag-come up ng NLEX na baguhin ang lineup pati ang coach. Abay, kahit wag na muna palitan ng mga players, kahit coach lang muna, ayos na. Kasi kahit magaling si Coach Jong, medyo magulo naman ang set, wala pa rin magandang patutunguhan ng team. Anong klaseng rebuild po ba ito? Tara, pag-usapan agad natin. Bago pa man ang lahat, sisimulan ng NLEX ang kanilang pagre-rebuild hindi pa muna sa pamamagitan ng trade. Kaya kung nakikita nyo si Bolic na maglaro mamaya sa mga susunod na games, syempre dyan pa muna siya kasi wala pa mang final approach ang NLEX para ipasa sa PBA Trade Committee ang bagay na to. Si Bolic matsyagalan din naghihintay. Pinakaunang gagawin talaga sa revamp yung papalitan ng coach. Ayon sa legit sources, Sir Snoop Badwa na si Jongoy Chico umano, papalitan dahil di magkasundo ang coaching staff at ang players. At may ibang players din daw nagre-reklamo dahil sa mga bugbog na minuto na binibigay kay Bolic. Ngayon, sino ipapalit sa kanya? Pinakaunang prospect na gusto lang makuha ay dati nang nag-coach under MVP team na si former coach Norman Black, ang isa sa mga iconic coaches sa PBA at isa sa pinakamagagaling na coach na nakapag Grand Slam. Itong si former coach Black ang masabi kong isa sa mga coaches na may maraming rotation sa PBA. Ang ibig kong sabihin, kaya din niyang humasa ng mga players kahit nasa bench ka lang. Sa system niya, ang lahat involved. Naalala niyo ba yung kinuha nila si Macbelo? Talagang ginamit nila yon hanggang sa na-trade. No offense kay Coach Jong kasi para sa akin gilas coach yan. Multi-awarded coach din na sanay sa international battle. Mas magaling pa nga to kumpara kay Coach Frankie. Ang kaibahan lang siguro ni Coach Norman Black, mas marami ang mabibigyan ng playing time kapag siya ang humawak. Ngayon dito tayo sa NLEX lineup, Oplan rebuild. Bukod kay Bolic, isa din daw sa mga matatanggal si Enoch Valdez. Athletic na may tinatagong fearless style performance. Sa mukha pa lang ni Enoch, yung alam mo na may bubuga. Kaso lang, ititrade na umano to ng NLEX sa TNT. Kapalit si Paul Varilla. Hindi lang ako sigurado sa magiging kapalit niya. Pero sure ball dito ay ititrade siya ng NLEX. Naku, sayang naman. Nag-iisip pang NLEX, kulang pa naman sila na shooters. Bukod kay Valdez, si John Normal na siyang napunta na ngang ibang planeta. Alam nyo, sayang ang mga taong to. Dito tayo sa mga kukunin nila. Meron daw silang 2 taong kukunin sa free agency market at yung iba, napapa-expire pa lang ang kontrata gaya ni Stanley Pringle. Kahit ang galing ni Pringle, pero hindi naman siya masyadong pinag-aagawan dahil siguro yan sa kanyang edad. Kung ako sa NLEX, kahit mas bata si Bolic kay Pringle, mas pipiliin ko pa rin si Pringle. Experience-wise, worth it pa rin makipag-gamble sa kanya dahil sa mga abilities niya na mas lalong gumagaling. Kinagandahan kay Pringle, hindi siya maarte sa team. Kita mo na naglalaro siya ng pure business talaga at hindi nanghihingi ng ganun kalaki. Kahit saan, basta may basketball, dun siya. Alam niyo, bibihira lang ngayon ng mga player na gaya niya. Pangalawa, si Gio Alalon. Isang free agent na hanggang ngayon nalilito kung saan siya dadapo. Kasi nga, gusto na niya maging PBL pero may humihila naman sa kanya na mga ilang PBA teams. At isang NLEX sa mga teams na yon. Si Gio ang isa sa mga guard sa PBA na can shoot, can defend, at higit sa lahat, ibang klaseng handling niya. Pangatlo, si Stan. Pero ito medyo may kalabuan pa ng konti ha. Alam mo kasi si Stan ngayon, hirap kumbinsihin. Umatras na ang TNT, kahit nga Magnolia parang walang sinabi. Pero ito, pag nakuha nila, ang laking butas na mapupunan niya bilang si Stan nga ay isang caliber big man na siyang walang-wala sa NLEX. Panguli itong pagbabalik ni Kiefer Avena. Kahit di pa man ngayon, pero babalik din yan kasi nga no choice si Kiefer. Kung wala ng B-League, walang SGA, edi PBA na lang. Ang problema sa pagre-rebuild ng NLEX, itong TNT naman umiepal. Kung anong pagpapaganda ng NLEX sa kanilang lineup, siya naman pagwawasak ng TNT sa kanilang core. Kuha lang ng kuha. Ang daming players ang nasasayang ng NLEX at laging TNT ang pinagbibigyan. Kaya nga si Coach Yang sumuko na. Si Calvin Optana, Poy Eram. Actually, pati nga si Mikey, diba? Isa lang masasabi ko, good luck sa rebuilding ng NLEX.